Lagay natin siya sa drive. Tapak tayo sa preno. Ayun. So kumilig, namatay yung makina ano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all mga kamatik. Kumusta po kayo? Welcome to my channel once again. This is Amir, your Matic Master. Sa video ito ay isa na namang troubleshooting ang aking ituturo sa inyo, no? Meron tayo ditong Santa Fe na 2016 model 3.3L gasoline engine, ano? Ang customer concern nito ay namamatay daw yung kanyang makina kapag kinambyo sa reverse at saka sa drive, ano. Tapos shift shock daw sa kapag tumatakbo na, pero hindi pa natin na-road test. So ipakita ko sa inyo kung ano yung nirereklamo niya, no. Pero bago yun ay kung ikaw ay bago sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inanyahan ko po kayo na mag-subscribe. Paki-pindot yung subscribe button, paki-pindot din yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na ating gagawin, ano, saka sa mga i-upload pa natin. So yun na, umpisahan natin yung pagdadiagnose. Umpisahan natin sa pagcambio sa reverse at saka sa drive para makita ninyo kung ano yung trouble. Ang tawag dito sa trouble na ito ay engine stalling, no? Yung namamatay yung makina kapag kinambyo mo sa reverse at saka sa drive. So ganito siya, pakita ko sa inyo. Kung napansin nyo, naka neutral yung ating cambio, no? Tapos ay naka idle siya. Abnormal idle siya. Dapat ay naka 900 lang yan. Dapat ay naka 900 lang siya, o kaya mga 850, ano. Pero dahil may problema yung ating sasakyan, kaya ganyan yung kanyang idling, ano. So nakahinto tayo at nakatapak sa preno. Ayan. Okay. So lagay muna natin siya sa reverse. Tingnan nyo mabuti yung reverse yung reverse indicator. Yan yung nasa may taas niyan sa N. At pakiramdaman natin yung makina. Ayun, kung napansin niyo ay kumilig siya pagkatapos ay bumagsak yung kanyang RPM at tuluyan siyang namatay, ano. So balik natin sa neutral. Ayan. At start ulit natin yung makina. So yun, one click siya. One click naman kapag pinandar. Yun nga lang ang problema, kapag nilagay natin sa reverse ay namamatay yung makina, no. So subukan naman natin siya ngayon sa drive. Tingnan nyo ulit yung neutral, yung indicator, ha. Lagay natin siya sa drive. Tapak tayo sa preno. Ayun. So kumilig at namatay yung makina, ano. So katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ay ang tawag sa trouble na yan ay engine stalling. Ang dahilan kung bakit nag-engine stall siya ay dahil sa nag-i-stack up yung kanyang torque converter, o tinatawag na torque converter lock up, ano, solenoid. Yung dalawang bagay yung tinatawag na lock up, torque converter lock up, ano. Kaya nagkakaroon ng problema ganun na dapat ay parang mag-neutral siya kapag at nakatapak tayo sa preno at naglipat tayo ng cambio. Dapat ay hindi mamamatay yung makina natin, ano, kahit na nakapreno tayo at nakalagay sa reverse, no? Dahil meron siyang sistema doon sa ating torque converter na nagda-divert ng pressure yung ating solenoid para mag-neutral yung torque converter at hindi mamatay yung makina, no. Ang kanyang principle ay doon sa torque converter solenoid na nakikita nyo dyan sa ating screen, ay may dalawang butas yung torque converter, na yung isa ay kumbaga ang pressure niya ay kanan o pakanan ang ikot, at yung isa naman ay pakaliwa. So kadalasan kapag siya ay tumatakbo ay pakanan ang ikot niya, ang pressure, ano. At kung halimbawa naman ay magpreno tayo, tumapak tayo ng preno, ay
idadivert niya yung kanyang pressure mula sa kanan pakaliwa. Tapos ay dahil nag-divert siya ng pressure, yung tinatawag na stator sa loob ng torque converter na katulad ng nakikita nyo sa picture na yan, ay patitigilin niya yung stator. So since one-way clutch yung nakalagay dun sa ating stator, ay pipigilin niya yung pressure na papunta sa kanan para kumaliwa siya at hindi siya magpasa ng pressure na malakas doon sa mga clutches na nagiging dahilan kung bakit kahit nakahinto tayo at nakatapak tayo sa preno na naka-reverse o kaya naka-drive ay hindi namamatay yung makina. So yun ang may problema sa kanya ngayon. Dalawang bagay, yung kanyang solenoid at yung mechanical parts ng valve body, o kaya naman ay ang may problema sa kanya ay torque converter. So paano natin malalaman kung torque converter o valve body ang may problema nito o valve body solenoid? I-road test muna natin, ano? So i-road test natin, tingnan natin sa labas yung performance ng kanyang transmission, yung kanyang shifting interval at saka yung kanyang upshift performance at saka downshift performance. Pagkatapos ng road test ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung problema, kung alin do sa dalawa, kung siya ay torque converter o kaya naman ay shift solenoid ng valve body. Okay? So tara, samahan nyo ako at labas tayo. Let's go. So yun, nandito na tayo sa labas mga kamatik, ano. Kapag huminto tayo, para maiwasan natin na mamatay yung makina, ay mag-neutral tayo. Ayan, kita nyo, naka-neutral, no? Para maiwasan lang natin yung pagkamatay ng makina. Kasi mag-i-stall nga siya, magdadragging siya, tapos ay yun, mamamatay na. Minsan naman, hindi na mamatay yung makina, pero hindi mo naman, kahit nakatapak ka sa preno, hindi mo naman mapahinto yung sasakyan. Parang kinukunot niya, no? Tataas yung idling niya, magwa-wild, at kukunutin niya yung sasakyan. So matigas yung preno. Pagka ganun ang nangyari sa inyo na matigas yung preno at nagna-wild yung makina, ay huwag kayong mataranta, i-neutral nyo lang, ano, ilagay nyo sa neutral at babalik sa dating function niya yung preno, kakagat ulit siya. Kasi minamalfunction din noong engine stalling yung ating preno. So ang makakapagpatigil lamang sa kanya ay neutral. Ito ay nakikita natin sa mga Montero, ano, na nagwa-wild. Kapag nag-wild yung makina, ay natataranta yung driver. So simple lang ang gagawin natin pagka ganun. Neutral, lagay mo sa neutral at bibitaw yung pag-install ng makina. Torque converter kasi yun, yung ano na yun, torque converter solenoid. Tapos patataasin niya yung minor, yung idling natin. Minsan umaabot ng mga 2,000, 2,500. So matataranta ka na. Tapos yung preno naman ayaw kumagat, matigas. So ano magagawa? Babangga. Ang gagawin natin ay neutral lang natin, no? So nandito tayo sa labas ngayon. Ayan. At titingnan natin yung shifting performance. Doon muna tayo sa upshift. Okay? Cambio natin at hayaan natin na gumulong. Luwagan natin yung ating preno. Kaya ganyan, naka-neutral, tapos luwagan natin yung preno, sabay takbo agad siya. Ayan, naka-drive tayo. Okay, so takbo agad yan, sibat agad yan. Kasi kapag pigilin mo yung preno, mamamatayan. So upshift tayo. Ayan, kumambyo na siya. Ayan, fourth, third. Oh, naka-fourth na, no? Medyo hindi natin namalayan yung pag-port niya. Fifth. Ayan, fifth. Okay. So i-revolution natin ng konti para maabot natin yung 60 speed niya. So okay siya sa upshift. Wala tayong naramdaman na shift shock, ano? Ayan. So hinto natin siya. Tingnan niya, indicate niya yung indicator, ha. Nag downshift na siya ng isa, number 5.
Ayan, naramdaman ninyo meron siyang downshift shock sa third gear. Ibang problema yan, hindi yan kasali doon sa ating trouble. Yan, nag number 1 na. So neutral na natin siya para hindi mamatay yung makina. Kasi ayan, kukunutin niya yung kukunutin niya yung sasakyan. Napansin nyo, kinukunot niya yung sasakyan. Kung hindi siya mamatay, ganyan ang mangyayari sa kanya. Hihilahin niya yung sasakyan, tapos matigas yung preno. Matataranta tayo, kaya gagawin natin yung neutral natin So bigyan natin ng conclusion yung ating finding sa upshift at saka sa downshift niya. Pagka ganito na wala siyang problema sa upshift, ay ibig sabihin ay ang may problema ay valve body. It's either mechanical o electrical solenoid ng valve body. Kasi kung bakit ko nasabi na valve body ang may problema, ay maganda siyang tumakbo. Ang problema nga lang niya, yung kapag ka namreno ka ay namamatay yung makina, nag full stop. Yun namang sa torque converter, kapag may problema naman yung torque converter natin, ay namamatay siya kapag ka nakapreno tayo na nakakambyo at meron siyang problema sa upshift. It's either nagdadragging siya, nararamdaman mo na parang umaalon-alon yung takbo ng ating sasakyan, at saka may problema siya sa upshift nga, yung pagkambyo niya ay pangit yung interval ng kambyo, ibig sabihin nun ay torque converter yung may sira. So dahil wala tayong naramdaman sa upshift at maganda yung kanyang palit ng kambyo pataas, ay ang ating hatol dito ay valve body ang may problema sa kanya. So ang aking sentensya at ang ating desisyon dito ay ibababa natin yung transmission dahil meron siyang shift shock sa downshift sa third gear. Ibig sabihin naman nun ay yung mga tornilyo niya dun sa underdrive ay maluag na, kaya shift shock siya sa downshift at singaw na yung kanyang piston at yun namang valve body ay papalitan natin kasi dito sa amin ay hindi kami nagre-repair ng valve body gawa ng walang mabili ng gasket noong separator plate sa valve body. So kapag ka napunit yun, wala tayong makuha, wala tayong mahanap na original. So sa mga rebuilding kit sa Pilipinas, at kung kayo ay may mabibiling rebuilding kit, nare-repair po ang nare-repair ang valve body. Napapalitan ito ng solenoid, pwede tayong magpalit ng solenoid lang at i-overhaul natin yung valve body, i-pre-up natin yung mga piston, So ganun, i-pre-up lang natin yung mga piston at palitan natin yung solenoid kapag ka mayroon tayong piyesang mabibili sa Pilipinas. Available yan, nare-repair po yan talaga. Kaya lang dito sa amin, nasa nasa dealer tayo, ay buo-buo yung ating palitan. Pero kapag kailangan at mayroon piyesang available, gagawin natin, re-repairin natin So yun, ganun lang yung ating diagnosis simpleng diagnosis na sana ay meron kayong natutunan at sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, ay ako'y nagpapasalamat sa inyo, sa ating mga solid supporters at sa lahat ng mga silent viewers na nandyan lang, nanonood lang pero wag ka nakasuporta todo. Maraming salamat sa inyo. God bless. Keep safe everyone. Masalam.